Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas po ng Itbulaga. Simulan natin dito po sa binahaging picture ni Atasha Mulak sa kanyang Instagram account. Ito po yung Art Basel X Satavis na kuha po sa Hong Kong. So ano po ba yung mga binahaging yan ni Atasha Mulak? So ang mga larawang ito mga kadabarkads ay nagpapakita po ng isang art installation sa Art Basel, Hong Kong. Isa itong international art fair na nagtatambok po ng mga gallery mula sa Asia at higit pa. Ang perya ay nagpapakita po ng mga moderno at kontemporaryong gawa. Naganap po ang Art Basel Hong Kong 2025 mula po ng March 28 to 30 dyan po sa Hong Kong Convention and Exhibition Center. Kasama po sa pag-install ang malalaking banner na may mga abstract na disenyo at teksto. Nakikipagtulungan po ang Art Basel sa mga local na institusyon upang isulong ang mga programa sa sining. Ang kaganapan ay umaakit ng magkakaibang madla na mga gallery artists at international na mga bisita. And galing po dyan si Atasha Mulak nung nagpunta po sila ng Hong Kong. Samantalang pakabalik naman po ni Atasha Mulak ng bansa from Hong Kong ay rekta agad siya sa pagtitaping para po sa kanyang proyekto po na VAD Genius. Makikita nga dito sa binahagi po ni Atasha Mulak sa kanyang Instagram account etong ilang pasilip ng pagtitaping po nila. So nakakamiss na si Atasha Mulak, no? Sana makadalaw naman siya sa Itbulaga kahit minsan lang dahil maraming dabarkads natin ang talagang nangungulila po sa kanya. Kayo ba mga kadabarkads, namimiss nyo na din po ba si Atasha Mulak? Gusto nyo po ba ulit siyang makita sa Itbulaga? Please comment down below. Samantalang si Tito Sotto naman po binahagi ang picture sa kanyang Facebook story. Dito po kasi makikita ang mga estudyante na kung saan ay kinakausap po ni Tito Sotto para po sa school project nila. So nag-interview po si Tito Sotto para po doon sa mga school project ng mga scholar nila. So nakakatuwa lang dahil kahit busy po sa pangangampanya si Tito Sotto, ay may oras pa rin po siya para mag-interview at asikasuhin po itong mga estudyante na hawak po nila. Diba? Nakakatuwa lang dahil talaga naman si Tito Sotto, hindi po yan nakakalimot. Hindi niya po pinapabayaan yung mga pinangakuan niya at tinutulungan niya po para makapag-aral. Samantalang isang Itbulaga host naman po ang humihingi po ng saklolo para po sa donation. So, sino ba yan? Walang iba kundi po itong si Raisa May Dizon. Sabi niya dito, calling for donations. Tulungan natin ang bawat isa, lalong-lalo na ang mga nangangailangan. Maging isa sa mga magsusulong ng aming pangunahing adikain, maging ilaw, maging gabay, bit-bit ang pag-asa. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta at andyan po ang code. Pwede nyo pong, kung gusto nyo pong mag-donate, pwede nyo pong i-scan yan. Then, para makapag-donate po kayo. Sabi pa dito, para sa karagdagang impormasyon sa aming proyekto, maaari ninyong bisitahin ang aming official FB page, Handang Handog Gabay. So, nakakatuwa lang mga kadabarkads na ito nga si Raisa May Dizon ay nagiging instrumento para po syempre makatulong sa iba. Siya yung maging way para po magbigay ng tulong ang mga kababayan natin para makaabot po doon sa mga nangangailangan. So ipagpatuloy mo yan, Raisa May Dizon, dahil marami kang matutulungan. And sana po marami din pong tumulong at mag-donate para po dito. Samantalang isang noontime show naman po ang binatikos and syempre nilayasan po ng mga supporters dahil po sa pagsalin niya daw sa politics. Sino bang noontime host yan? Walang iba kundi po itong si Kim Chu, ang host ng It's Showtime. Sabi niya kasi dito kahapon sa kanyang post sa kanyang Instagram,
Bilang isang proud probinsyana, pinipili ko ang Probinsyano Ako Party List. Hindi lang dahil sa pangalan kundi dahil daw sa tunay nilang hangaring itaas ang boses ng mga nasa laylayan, lalo na sa mga probinsya. Lumaki daw siya sa probinsya at alam niya daw kung gaano kahirap minsan na marinig at mapansin ang mga hinaing natin. Marami daw sa atin ang kulang sa oportunidad, infrastruktura at suporta mula daw sa gobyerno. Kaya para daw sa kanya mahalaga na may mga kinakatawang tunay na malasakit sa atin. Yung galing din daw sa probinsya at alam ang totoong laban ng mga probinsyano. So, hindi na po natin babasahin pa yung kabuuan ng post nitong si Kim Chiu. So, nabasa ko nga po sa comment section niya na ang dami pong naiinis, bakit daw sumali sa politika itong si Kim Chiu. Nakukulangan daw ba sa bayad itong si Kim? Yan po ang ilan sa mga komento kasi magulo nga naman sa politika. And may ilang supporters din po siya na talaga namang nadismaya sa kanya sa pagtanggap po niya dito sa Probinsyano Ako Party List. Meron kasing bad image daw di umano itong Probinsyano Ako Party List. Kaya yung iba po ay inis na inis dito dahil inendorso daw ni Kim Chiu ang naturang party list. So ang sa akin lang naman mga kadabarkads, kung merong ini-endorso yung ating mga sinusuportahang artista tapos ayaw po nating iboto yon, hindi naman tayo pinipilit, hindi po ba mga kadabarkads? Ang sa atin lang naman, may kalayaan tayong pumili ng gusto nating party list. May kalayaan tayong pumili kung sinong gusto nating iboto na politiko. Wala namang pilitan dito. Pero itong pag-i-endorso kasing to ni Kim Chiu ay malaking hatak no, para po sa mga kabataan, syempre, lalo na po sa mga nag-idolize sa kanya. Kaya naman dahil po dito, marami po talaga ang nainis and syempre meron pa nga pong nag-back out pagsuporta dito kay Chinita Princess, pero hindi ko sure kung yun ba fans or bashers lang na nagpapanggap para may masabing nag-back out dito po kay Kim. So, isa lamang po ang aking mapapayo sa mga tagapakinig natin na Dabarkads. Piliin po natin yung party list na talaga namang makakatulong po sa atin. Hindi po yung sige lamang po ang pangangako. Diba? Dapat may gawa po. Maging matalino na po tayo sa pagboto sa susunod na botohan. Okay? Huwag po tayong bumoto sa pagsisisihan lamang natin na party list or mga politiko. Okay, maging matalino na po tayo mga kababayan. Huwag tayong bumoto sa walang magagawa sa pwesto. Okay, so paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.